Makasaysayang araw po, DJ Chacha, Kakang Ted, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat ng nanay katulad ng mother ko na si Bill Machuan na nakikinig ngayon, sa misis Uy. ko na si Mike po, at sa ipag kong si Nanay Gloria. I have to greet them. Salamat po. Salamat. Happy Mother's Day po sa kanila, Professor. Pero ito, nakita ko yung video mo circulating online over the weekend. Medyo dama ko yung Opo. gigil dun sa issue na ito with Shed. Ano? Simplihan po natin para mas maintindihan ng mga magulang na nakatutok din sa atin ngayon and even the college students na nakikinig ngayon. Para po ba sa inyo, bakit hindi kayo sang-ayon dito sa gustong mangyari ng Shed na from 36 gagawing 18 to 21 units na lamang yung GE? Ano po ba yung problema dito sa proposal na ito ng Commission on Higher Education? Well, nagmumula pala kasi ito dun sa, of course, hindi ako aware dun sa context noon, pero noon pa palang 2022 naglabas na ang mga pamahalaan na nagbabalak sila na gawing 3.5 years na lang yung college from 4 years. Kasi nga may K+12 na tayo at nakikita sa ibang bansa tulad sa Singapore na yung college nila mas maikli kaysa sa atin. So ang kanilang naisip ay bawasan yung general education courses. So isa ho sa matatamaan dyan, ang ginawa ho nila, isa sa mga course na ang ginawa nila ay parang pinaghalo yung Rizal course which is mandated by law, hindi yung pwedeng tanggalin yan, yung Life Works and Writings of Jose Rizal, doon sa Philippine history. Kasi parang nawala yung Philippine history tapos nilagyan ng Philippine Studies yung Rizal course. So parang parehong yun, magkaibang animal yun kumbaga. Yun po yung parang mangyayari ho dyan. Mababawasan po kasi yung ituturo ng mga profesor ng kasaysayan sa mga universidad kasi most of us are teaching itong mga general education subjects na ito. So hindi lang po kami, marami pong ibang profesor ang maaaring mawalan ng trabaho dahil napakalaki ng implication na tatanggalin itong general education courses po na ito. So ang pinaka-beef talaga dyan, bakit hindi ho namin agad nalaman? Napakarami namin nagsasabi na kung malawak yung inyong pagkonsulta, bakit hindi ho namin nalaman yan? Hindi nalaman ng mga major organizations ng mga social scientists at humanities. Yun lang po, yun ang pinaka-beef talaga po dito. Oo, and I was reading some of the comments din ng ibang mga professors sa iba't ibang malalaking eskwelahan at universidad na hindi rin po sang-ayon dito sa gustong mangyari ng SHED. Pero Professor, ito po dapat 'di ba may consultation muna bago nga sana ang implementation. You're now saying kayo po mismo and even yung ibang professors hindi na konsulta. So sino po ang kinonsulta nila or was there even a consultation? Ma'am, may sinasabi sila na consultation daw, pero kasi may committee sila. So yun ang gumawa ng mga parang description ng mga subject. Oh? So, pero hindi namin alam yun. At hindi, of course, with the wide-ranging implication, hindi rin kami aware na ipapatupad na pala yung ganitong klaseng kasi ang sinasabi nila, okay, nagpa-public hearing kami, no? Yung public hearing kasi akala nung iba na yon, consultation na yon. Public hearing agad, not even a public consultation, public hearing. So, ngayon sinasabi nila magkukonsulta sila dahil ngayon pa lang nagsisimula yon. So, ipapadala namin yung mga proposal namin. Pero ang sabi rin nila, magpa-pilot na sila in a few months. Ibig sabihin ng pilot, bukan na ito. Actually, yung pinili namin, kailangan magkaroon ng totoong konsultasyon with the stakeholders bago itong pilot na ito, no, para talagang nakonsulta. Hindi sila gumaya sa DepEd. Ang DepEd po, ang matatag curriculum, natuto na doon sa K+12 na kinontra ng napakarami. Kaya nung binigay nila itong matatag curriculum, pinakita muna nila sa maraming eksperto, 1,000 experts were consulted in the matatag curriculum. Kaya kapag nakita nyo, hindi gaanong kumbaga yung mga reaction hindi nagkagulatan kumbaga. May mga kasamahan naman kami doon. Bakit hindi man lamang kami nabulungan? Matatanggalan kami ng trabaho. So yun ang
sana mapakinggan na lang muna. Oo. Ano pong sagot niyo dun, Prof? Sabi naman ng CHED, hindi pa naman daw po final itong proposal na ito. At yun nga po, ngayon magkakaroon na ng hopefully totoong consultation with the stakeholders kung nagkaroon man noong una. May binabanggit din po sila. Ang sabi din kasi ng CHED dito, ayaw daw po nilang maulit sa college yung mga napag-aralan na sa senior high school. Valid po ba yung reason na yon ng CHED? Napakaganda pong tanong, no? So, una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa CHED na sinasabi talaga nila. Kasi yung dating mo sa amin nung public hearing, parang they're hell-bent on implementing it. Na parang ang sinasabi pa nila, kung wala naman kayong mga alternative na solutions, ganyan, wag na kayong magbigay ng opinion. May mga ganun pa silang sinasabi doon sa unahan nung pero ngayon again, siyempre nagkagulatan kaya kami galit. 'Di ba nung una? Ngayon kami willing. Nagpapagod kami ngayon sa dami ng ginagawa namin. Nagpapagod kami ngayon para gawin tong mga proposal na ito, no? But anyway, doon sa tanong naman na ito ba ay parang pag-uulit? Actually, una sa lahat, ako naniniwala, kailangan talaga inuulit-ulit ng kasaysayan para talagang ma-iterate talaga sa Oo. Kasi repetition is actually mastery, 'di ba? From elementary, high school and college. Now, okay, ang tanong, totoo bang repetition? Actually hindi. Kasi ako, consultant ako nung senior high school na pag-aaral ng kasaysayan at lipunan ng Pilipino, yung ibinalik natin na nagtagumpay tayo na Philippine history sa high school, senior high school. Ang dinesign namin yon, supplement siya doon sa grade 5 and 6. Ibig sabihin, a higher level of learning dahil may mga bagay na hindi ka maituturo sa mga grade 5 and 6. Basta-basta. Di ba? Doon ituturo sa senior high school. Ngayon, kung hindi, when I was there, kaya nga rin ako galit, kasi when I was there, hindi naman sinabi sa amin na binababa na pala sa yung senior high school Philippine history, yun na yung college Philippine history na binabana. Kung alam po yun, iba sana yung naging parang framework namin in doing the senior high school history. Mas magiging komprehensibo pa siya. Hindi siya supplement lang. Kasi nga, ang expectation namin, meron pa rin college Philippine history na mas mataas din ang antas ng matututuhan. At of course, may kasama ng critical thinking at cognitive skills pa dyan. Bilang isang history professor, kayo po mismo, Professor Xiao Chua, kung matuloy itong binabalak ng CHED na ito, na yung history ay hindi na stand-alone subject sa college, ilalagay na po mismo yan under Philippine Studies, ano pong posibleng maging epekto nito? Well, una sa lahat, maraming implikasyon yan. So yung una, marami na kasing magagandang research na nangyari sa kasaysayan in the past few decades. Ito'y unti-unti pa lamang nating naipapasok sa curriculum at sa edukasyon. So, unti-unti naipapasok natin. Actually, mas maganda na yung pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas ngayon. Mas accurate na siya. Pero eto na nga. Nag-aral tayo, nagkaroon tayo ng marami ng mga pagbabago, pero mawawalan tayo ng platform para ituro ang mga ito sa mas nakararaming Pilipino. That's the problem. The other thing is, meron nga tayong nationalist, meron tayong nationhood problem. What do I say when we say nationhood problem? 100 taon na tayong supposedly malaya, no? Or 80 years kung 1946 yung pagbabatayan. Pero hanggang ngayon, parang kulang pa rin yung ating pagkaintindi sa ating sarili. So pinapalakas pa rin natin yun. So kaya kailangan natin ng mas marami pang kasaysayan, hindi mas pakontiin ito. No, para yan ay tayo ay tuluyan ng magkaroon ng identity bilang isang bayan na mahalaga una dahil ang kasaysayan ay nagbibigay ng pag-ibig sa bayan na nagbibigay naman ng inspirasyon para magsipag tayo na magtrabaho para sa bayan natin at para sa pamilya natin at para sa sarili natin at nang umunlad at guminawa ang Pilipinas. Napakadali namang intindihin nun. Pangalawa, mahalaga itong kasaysayan sapagkat nagbibigay ito ng kamalayan sa atin na may mga bagay na dapat tayong ayusin, ipaglaban. Tulad ng mga bayani natin doon na tayo ay dapat pang baguhin sa bayan natin
at yung kasaysayan ay gabay natin at inspirasyon para mabago yung bayan natin. Oo. So pag tinanggal natin yun, para tayong nagpo-produce ng mga robot, ng mga estudyante na may skills, pero yung puso, yung pagkatao, yun yung nawawala. Oo. Tsaka may concern din dito na binabanggit yung ibang professors natin. Yung job security daw po ng general education teachers at stake din dito. Kasi kapag nababawasan yung units, mababawasan din yung teaching load. Tama po ba ito, Professor? Opo, tama po yun. Kasi ako nakausap ko rin kasi si Congressman Roman Romulo, niinong ko po yan. At maganda naman ang hangarin niya kasi para sa kanila, nagkaroon sila ng survey na gusto talaga ng mamamayan nitong 3.5 years na college. Pero sinasabi niya na hindi naman kayo mawawalan ng trabaho kasi meron namang history majors. Diba? Yung merong mga hindi naman mawawala as elective. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang gawing Philippine History elective, hindi mandated GE. Pero ang sagot po namin dyan, ako, ginagalang ko si Ninong, pero gusto ko rin sabihin na kailangan maintindihan na ang bread and butter ng isang history professor ay hindi yung majors kasi kakaunti ang kumukuha ng history. Ang talagang bumubuhay sa amin ay yung GE because we are servicing GE to all of the colleges of the university. So, yun ang mangyayari dyan, ang historiador, sa Amerika, pag historiador ka, yayaman ka kasi milyon-milyon ng bibili ng libro mo eh. Dito sa Pilipinas, you're a historian because of passion. Mga 500 pirasong librong na benta mo, ano na yun, masaya ka na doon. Hindi ka naman yayaman doon eh. Ang talaga bumubuhay sa amin, yung pagtuturo. Excuse me po. At pwede yung mawala yun, mawala sa amin. At ang epekto talaga nun, you will obliterate not just the history profession, but you will obliterate a lot of the social sciences and humanities discipline in the country. So, mauubos po kami. So, Professor Chiao, ano ang latest ngayon sa inyong ugnayan sa CHED? Kasi maaari mag-ingay kayo, magprotesta kayo, pero sabi mo nga, kung talagang sarado na ang kanilang kaisipan dito, itong kanilang balak, para pa yung sinasabing konsultasyon na yan. Ano ba ang latest? Ano ba ang sabi sa inyo? Well, basically, ang huling sinabi nila ay may QR code silang nilagay, ipadala daw po namin doon ang mga petition. So, hindi pa po namin alam kung magkakaroon pa ulit ng pulong. At hintay din natin. Pero ngayon, ang ginagawa ng mga organisasyon, ang dami na ho, sobrang dami na ho, nakakatuwa nga ho, na ang dami nagbibigay ng mga statement. At lahat po yan ay pupunta sa CHED. Ngayon po, bukas naman po, magkakaroon ng pagkilos po na 9:30 a.m. magkikita-kita sa Quezon Hall. Magpupunta po sa CHED at maikling lakad lang naman yan upang yung petition mismo mula sa mga nagtatanggol sa GE ay maibigay mismo sa opisina ng Commission on Higher Education. Na magalang naman po namin gagawin po. Opo, okay. Sige. So, sana nga po, hindi pa ito pinal at magkaroon pa ng mas malawakang konsultasyon. Ito lang ang aking take dito. Ako ay nagmamasid lamang sa labas, Opo. Ito, Prof, alam naman na, tanggap natin na dahil sa panahon ngayon, talagang nagbabago at magbabago ang mga dapat na itinuturo sa ating mga paaralan. Klaro naman yon, di ba? Hindi maitatanggi yan, no? Kumbaga, nag-evolve ka rin yung dapat na ituro. Pero may mga dapat talagang itinuturo na hindi, kumbaga, nagbabago, bagamat pinagaganda pa. Halimbawa dyan, itong history. Parang ang aking obserbasyon dito, Prof, kung sasangayon na mo o hindi, kasi may issue sa K-12. Di ba na parang hindi niya magampanan yung ipinapangako niya na employability, di ba? So dahil dito ngayon sa K-12 na ito, na may mga nagsasabi na ibalik na natin sa dati yan, ang kanila naman remedyo ngayon, bawasan yung haba ng college. Opo. Diba? Yun nga po. Parang ganon. Di ba? Parang ganon. Sa akin naman bilang magulang siguro, tama din naman kasi nga kung may mga duplication dapat din, no? Pero parang this is really all in progress, para bang experiment, 'di ba, na parang wala silang unity. Alam mo 'yon? Nagdisenyo sila ng K-12 and then
Yung college, ganito pala, parang hindi talaga din napag-isipan mabuti ng gano'n, magkaroon ng sync at hindi tayo nagugulat doon sa mga desisyon na yung basic nga na dapat na ating isinasadiwa, yung itinuturo kagaya ng kasaysayan at pagiging makabayan, ay madadamay dito sa mga sinasabing experiment na ito. Opo. Kakang Ted, sasangayunan kita pero ako naniniwala. Pinag-isipan talaga ito kasi may EDCOM 2 eh. Ito din yung mga rekomendasyon nila. Ang nakikita ko lang dito, at ito maaari yung tignan din ho, meron ho kasing mga puwersa sa loob mismo ng mga advisor ng Education Committee natin o Commission at iba pa na kumbaga may corporate interest. Ibig sabihin yung employability talaga, yung neoliberal na pagtingin na kailangan marunong sa skill sa trabaho sa mas maikling panahon para madali nilang makuha bilang mga empleyado. So yun ho yung parang nakikita. Okay. O sige. Well, anyway, ang kagandahan ngayon dito, Prof, ito pinag-uusapan, di ba? Nang malaya, nagkakaroon ng diskusyon, debate sa isang adhikain. Mapagbuti ang edukasyon ng ating mga kabataan, Profesor. Tama po. Isa pong layunin natin. Opo. Wala hong duda at ako po'y naniniwala din sa pagpapalakas pa po sa pagtuturo nga ng kasaysayan, lalo na po yung pong usapin ng pagiging makabayan. Yan ang importante dito. Hindi lang yung memorization kung saan ba pinanganak si Rizal, kailan siya nabarel, sinong bumaril sa kanya, ano ang suot niya, di ba? Alam mo yun? Nakaharap ba siya o nakatalikod? Oo. Yung mga leksyon ng kasaysayan. Ted, yung malasakit ko sa kasaysayan, subok na talaga yan sa maraming taon. Salamat po talaga. Okay. Sige, so salamat sa iyo, Profesor, at regards mo ako sa iyong mga mahal na ina. Okay. Salamat po. Thank you. Mabuhay. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.